Amerika, binulabog ng mga aktivista ang pagtatalumpati ni US President Barack Obama. Nangyari po yan sa isang fundraising event sa New York. Biglang nagsisigaw yung mga aktivista. In each instance, we have made progress. It's a conversation I'm happy to have. Kontra sila sa pagtapyas ng pondo sa programa kontra AIDS at sa hindi pagpayag na hayagang maglingkod sa US military ang mga gay at mga lesbian. Pero ang bulta ni Obama, tinaasan pa nga daw niya ang pondo kontra AIDS sa mga mambabatas na Republican din daw dapat ibunto ng sisi kung bakit nananatili pa rin ang polisiya laban sa mga bading sa US military. Hati ang reaksyon ng mga Pilipino sa pinag-uusapang tanghaliang hotdog sandwich ni Pangulong Aquino sa sidewalk sa New York. Papogi nga lang ba ito ng Pangulo? Nakatutok si Lea Alvin. Ito ang tanghaliang hotdog New York style ni Pangulong Aquino na pinag-uusapan ng husto mula nang lumabas sa mga balita kahapon. Tipid na nga, sinagot pa ng Pangulo ang kinain ng kanyang delegasyon. $2 o 88 pesos ang presyo ng isang hotdog sandwich. Pero may kamahalan din ang binayaran ng Pangulo na umabot ng $54 o nasa 2,300 pesos. Ano nga ba ang tingin dito ng mga Pinoy? Even though na he's a president, kumakain pa rin siya ng pagkain ng normal na tao. Pinakita niya na hindi kailangan sobrang bongga ng kinakain niya. Matipid siya, okay yung pagkain niya yun, nakakaano siya, hindi ka makain. Hindi, pag presidente natin yung una, di ba yung una natin presidente, masyado maluho. Hindi siya social ba? Hindi po siya big deal para sa akin. Kasi ano naman ko kumain siya doon. Sa Twitter at Facebook, may mga nagkomento ring bumilib sila sa Pangulo. Ipinakita raw ng Pangulo na simple siyang tao. May mga nagtanong pa kung kaya daw ba itong gawin ni dating Pangulong Arroyo. Ikinumpara naman ng isa ang hotdog lunch ng Pangulo sa mamahaling dinner noon ni dating Pangulong Arroyo. Pero may mga na-turn off din sa ginawa ng Pangulo. Ginawa raw niyang kaawa-awa ang imahe ng mga Pilipino. May mga nagsabi ring parang publicity stunt lang ang ginawa ni Pinoy. May mga nagkomento ring ayos lang daw kumain ng Pangulo sa mamahaling restaurant basta't makapag-uwi ng mga benepisyo sa bansa. Pero ayon sa Malacanang, hindi PR stunt ang pagkain ng Pangulo ng hotdog sa New York. Nagpapaka-natural lang daw ang Pangulo. Some people are claiming that he doesn't appear presidential. Some people are saying that he's being down to earth. It's the president is who he is. He loves to eat hot dog. Some people were also saying na scripted daw yung pagpunta niya sa hot dog. Hindi totoo yan. Mahilig talaga siya he was looking forward to eating hot dog in the States. May pagkakataon pa raw sa New York na nagpa-deliver ng pizza ang Pangulo dahil hindi ito makalabas para kumain. Pero hindi naman daw panay hotdog at pizza ang kinakain ng Pangulo sa New York. Nag-steak siya, I understand, sa Keenan's. I'm not very clear with and then Serafina is an Italian restaurant. New York is a mecca for food. As long as the president remains frugal, remains economical, I don't see any problem why the president should not be allowed to taste or savor the food in New York. Pero higit sa pagtitipid, may mas importanteng mensahe raw ang Pangulo sa pagbisita niya sa Amerika. Kinuha ng Malacanang ang serbisyo ng global PR firm na Creab Gavin Anderson para raw mas epektibong maiparating ang mensahe ng Administrasyong Aquino. The slogan for this whole trip is that the Philippines is under new management. It's open for business. Pero kung tutuusin, nagawa na rin ng ibang heads of state ang pinag-uusapang hotdog sandwich ng Pangulo. Nitong Hunyo, walang iba kundi si US President Barack Obama ang pinag-usapan ng husto ng kumain sa isang hamburger joint sa Arlington, Virginia na malapit lang sa White House. Kasama pa niya noon si Russian President Dmitry Medvedev. Nitong Hulyo naman sa New York din, sa isang hotdog stand din kumain si British Prime Minister David Cameron kasama si New York Mayor Michael Bloomberg. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Excited na ang Kapuso Twin Star sa pagsisimula ng kanilang Sunday series na Real Love. Nauuwi na nga ba sa totohanan ang kanilang mga eksena? Alamin sa Chika de Lar Santiago. Stars of the Future, ang tawag ng marami sa siyam na twin stars na itinatampok ng GMA sa espesyal na 2-month episode ng Sunday series na Real Love. Pinangungunahan ni na Barbie Forteza, Joshua Junicio, Bea Binene at Jake Vargas
kasama ang iba pang kabataang bituin sa episode na pinamagatang Twin Hearts na mapapanood simula sa Linggo pagkatapos ng Party Pilipinas. Hindi na po mawawala ang pressure sa amin kasi syempre kami lahat ang bida sa show. So dala namin syempre yung ang kakalabasan ng show. Malaking bagay po yung pagiging close mo sa ka-eksena mo kasi mas may natural yung pag-deliver mo ng line, yung pag-arte mo. Hindi naman maiwasan ang kanilang mga tagahanga na ilink ang magkaka-love team na twin stars sa isa't isa. Pero dahil mga bata pa, hanggang puppy love lang daw ang pwedeng maramdaman nila at alam daw nila kung ano ang puppy love. Hindi mo po alam kung nandyan na yung love. Pero hindi rin po alam kung love na ba talaga yan or crush-crush lang. Yung Kakaroon ng confusion about love mo siya pero crush mo lang siya. Sino ba ang itinuturing na puppy love ng GMA Twin Stars? Klase ko po yun. Si Dennis Trillo, tsaka siya. Bakit? Sorry, dito pala. Sabi ni Joseph ha? Bakit? Di ba para isa lang naman? Ako kini-question. Oo nga, ikaw. Sige, hindi na. si Bea, Rachel. Si Derek po. Ako po, si Rian Ramos po. Pero sa grupo, si Luis po. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Cool friends lang daw ang teen singing superstar na si Justin Bieber at film singer na si Jasmine Villegas. Yan ang paglilinaw ng dalawa matapos lumabas ang isang article sa isang website na nahuli raw silang naghahalikan sa loob ng kotse. Matagal na ang balibalitang may relasyon sina Justin at Jasmine, pero pinaninindigan nila na friends lang talaga sila. Si Jasmine ang co-star ni Justin sa music video ng kantang Baby at nakilala sa pagkanta ng US National Anthem sa ilang laban ni Manny Pacquiao. Mamaya star ng To This Late na si Jillian Ward nagkwento tungkol sa pelikulang gagawin niya. Tutukan yan. Inilunsad ng Polytechnic University of the Philippines o PUP ang kauna-unahang GAT Apolinario Mabini Awards. Kikilalanin dito ang mga natatanging personalidad na nakatulong sa pagunlad at pagbabago ng bansa, gaya ng bayaning si Apolinario Mabini. Ang award ceremony ay magaganap sa October 11 sa Manila Hotel. Kabilang sa mga paparangalan sina Howie Severino, Vice President for Multimedia Journalism ng GMA, at reporter na si Cara David. Abangan! Eroplano sa air show sa bansang Indonesia bumagsak at nagliyab. Kasalang Ondoy style. Tunghayan! At mga karagdagang litrato ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa kanilang pamamasyal at pagpapakasal sa India. Susunod na sa 24 oras.